Lumapit siyang muli kina Mang Benedicto at sa kinalalang anak, saka lumuhod sa harap nila. Isang bagay na ikinagulat ng mag-asawa. Anak, wag. Salamat po. Agad na sabi ni Roy na nanginginig ang tinig. Sa lahat po. Sa pagmamahal, sa pag-aaruga, sa pagturing sa akin bilang tunay na anak. Kahit wala naman po ako maibigay noon. Tumulo ang luha niya sa lupa. Kung ano man po ang mararating ko, kung sino man po ang maging ako balang araw, kayo pa rin po ang una kong tatawaging magulang. Kahit kailan, hindi ko po kayo kalilimutan. Sa lahat ng tatahakin ko, mananatili na kayo ang dahilan. Mananatili na kayo ang uunahin ko sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Asahan po ninyo kahit anong mangyari. Iaalay ko pa rin po ang lahat para sa inyo. Hindi na napigilan na mag-asawa ang luha. Mahigpit nila siyang niyakap. Yakap na puno ng sakit, pagmamahal at pag-asa. Magtagumpay ka, Roy. Bulong ni Mang Benedicto. At huwag mong kalilimutan kung saan ka nagmula. Tumayo si Roy, huling sulyap sa bahay na kinagisnan. Ang mga dingding na sakses sa kanyang paglaki. Ang bakuran kung saan siya unang natutong mangarap. Sa bawat hakbang palayo, parang may peraso ng puso niyang naiiwan. Pagsakay niya sa magarang sasakyan ng ina, hindi niya napigilang lumingon. Nakatayo pa rin ang mag-asawa. Kumakaway, pilit na nakangiti, kahit nangingilid ang luha. Hindi alam ni Roy Aguirre kung saan talaga siya nagmula. Kung ano nga ba ang kanyang tunay na pangalan. Hindi niya alam kung ano ang race niya, kung saang bansa siya nagmula. Wala siyang ideya sa lahat ng tungkol sa kanya. Wala rin siyang alaala ng unang yakap ng isang inang nagsilang sa kanya. Ni ng boses ng isang tunay na amang tumawag sa kanyang pangalan. Ang tanging alam niya lang ay may mabait na mag-asawang umampon sa kanya. Si Mang Benedicto at ang asawa nitong si Aling Rosa. Sila ang nag-alaga sa kanya. Sila ang tanging nagmahal sa kanya. Sila ang tumawag sa kanya bilang anak. Sa kanila niya lamang naramdaman ang tunay na pagmamahal na hindi niya naranasan sa tunay niyang magulang. Hindi man sila mayaman, hindi man malaki ang kanilang tahanan, ngunit sa mga bisig nila, unang natikman ni Roy ang init ng isang pamilyang tunay na nagmamahal. Sanggol pa lamang siya noong inampon siya ng mag-asawa. Wala pang muwang sa mundo. Ngunit mula sa mga kwento na paulit-ulit na kinwento ni Aling Rosa sa kanya tuwing gabi, alam niyang pinili at minahal siya ng mga ito. At kahit kailan ay wala silang pinagsabihan na itinuring nila siyang pamilya at anak. Hindi ka aksidente, anak. Laging sabi ng kanyang ina noong bata pa siya. Regalo ka ng may kapal. Ikaw ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa amin ng papa mo. Nung dumating ka sa buhay namin, lalo pa kaming sumaya. Talaga po, Mama? Iyon naman ang tanong ng munting si Roy sa kanyang ama. Oo naman, maswerte kami na dumating ka sa buhay namin ng papa mo. Madalas kami noong magdasal sa simbahan na sana ay magkaroon na kami ng anak tapos bigla kang dumating. Ibig sabihin, ikaw ang sagot sa lahat ng aming mga dalangin. Maswerte rin po ako na kayo po ni Papa ang naging magulang ko. Kayo po ang pinakamabait at pinaka-the best. Mahal na mahal ko po kayo. At syempre, mahal na mahal ka rin namin ng Papa mo. Kapag nasasaktan si Roy sa sinasabi sa kanya ng ibang mga tao, palagi nilang pinapagaan ang loob niya. Hanggang sa natutunan na nga ni Roy na huwag nang pansinin kung ano pa man ang sinabi ng iba. Dahil ang mahalaga, meron siyang mapagmahal na magulang. Base pa lamang sa physical trait ni Roy, masasabi na agad na siya ay may lahi. Hindi Pilipino ang kanyang itsura. Iyon ang unang napapansin ng lahat. Minsan kinukutiya siya nung bata pa siya dahil doon. Ampon daw kasi, o kaya ay anak ng engkanto. Mestizo ang itsura niya. Matangos ang ilong, mas maputi kaysa sa karamihan sa kanilang baryo at may mga matang kakaibang kulay.
Anak banyaga, sabi pa nga ng iba. Ngunit kailanman ay hindi pinaalam ni Namang Benedicto kung sino ang tunay niyang mga magulang. Hindi dahil ayaw nila na nalaman niyang totoo, kundi dahil wala rin silang alam. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang mahalin siya ng buo. Dahil kailanman, hindi nila pinaramdam kay Roy na siya'y iba. Lumaki si Roy sa bukid. Nasanay sa amoy ng lupa tuwing umaga. Ang tunog ng kuliglig sa dapit hapon. Ang pawis at sakripisyo ng mga magulang niyang magsasaka na kailanman hindi nagreklamo sa hirap ng buhay at nagpalaki sa kanya. Bata pa lamang siya ay sanay na siyang tumulong. Magdala ng ani, magkakot ng kahoy, at maglinis ng maliit nilang kubo. Gustong gusto rin ni Roy tuwing sinasama siya ng kanyang ama sa bukid para mag-ani. Bukod kasi sa malaya siyang gawin ng lahat at napakaganda pa ng tanawin, pakiramdam niya rin kahit papaano gumagaan ang mabigat na gawain ng kaniyang mga magulang sa bukid. Dahil nakakatulong din siya kahit papaano. Mag-aral ka ng mabuti anak. Iyon din palaging paalala ni Mang Benedicto sa anak. Ito lang ang yaman na maibibigay namin sa'yo. Hindi kami nakapag-aral ng mama mo, kaya pangarap namin na makapagtapos ka ng pag-aaral. Ang edukasyon ang isang bagay na kailanman ay hindi mananakaw sa'yo ni numan. Opo, Papa. Magtatapos po ako sa pag-aaral kahit na anong mangyari. Iaahon ko po kayo ni Mama sa hirap at ipaparanas ko po ang lahat sa inyo. Sa kabila ng pagiging payak ng kanilang pamumuhay, maayos naman ang takbo ng kanilang buhay. May sapat silang pagkain dahil sa mga masipag sa bukid ng kanyang magulang. May bubong silang masisilungan at higit sa lahat, may pagmamahalan. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa kanila. Kasi kahit walang-wala sila sa buhay, may mga taong naiinggit pa rin sa kanila. Siguro na nga talaga ang mga tao. Makita ka lang masaya, naiinggit sila dahil syempre gusto nila na sila lang masaya. Mula pa lamang sa simula, ramdam na ni Roy ang malamig na tingin ng mga kamag-anak ni Mang Benedicto. Kahit nawala naman silang ginagawa, ay galit na galit pa rin ang mga ito sa kanila. Sa totoo lang, nagtataka na rin si Roy kung saan ba nanggagaling ang galit sa kanila ng mga ito kasi wala naman talaga siyang nakikitang dahilan. Ang mga kamag-anak nila, mga kapatid ng kanyang amain, ang mga may kaya sa buhay, mga may lupain, mga nakatira sa sementadong bahay na may gate at bakod. Kaya sa tuwing may pagtitipon tulad na lang ng kasal, binyag o simpleng salo-salo na kung saan ay kailangan nila na makihalubilo sa iba ay laging may mapanglait na tingin, palihim na bulungan at mga salitang hindi man diretsa ang sinasabi ay malinaw ang ibig ipahiwatig. Sayang nga lang ang lupa sa pamilyang yan. Minsang narinig ni Roy na bulong ng isang tiyahin. Napunta lang sa magsasaka na hindi naman alam kung paano ito mapapaunlad. Isama mo pa yung batang ampon. Dagdag ng isa. Hindi naman tunay na dugo pero mas nakikinabang pa sa lupa kaysa sa atin. Ang magulang natin ang bumili ng lupa. Binigay lang kay Benedicto pero hindi ibig sabihin nun na may karapatan na rin doon ang isang bata na di malang nila kaano-ano. Dapat ay hindi yan nakikinabang doon. Bata pa si Roy, ngunit sapat na ang talas ng kanyang pandinig upang maramdaman ang pait. Matalino rin siya kung kaya nauunawaan niya ang lahat. Isang araw, malinaw pa rin sa alaala ni Roy. Tila ba kahapon lamang ang insidenteng tuluyang nagmulat sa kanya sa kalupitan ng mundo. Nagtipon ang buong pamilya sa bahay ng isang tiyuhin. Nandoon si Mang Benedicto. Tahimik lang na nakaupo sa sulok. Habang ang iba'y nag-uusap tungkol sa lupa. Ang lupang minanaraw nila sa kanilang mga magulang. Nako, Benedicto, malamig na wika ng isa. Baka naman pwede nang ipasa sa amin yung kalahati ng lupa mo. Total, hindi mo naman yan kayang paunlarin. Tsaka, hindi ba ang sabi ng ating mga magulang bago sila pumanaw na dapat lahat tayong mga anak nila ay makinabang roon? Nanlaki ang mga mata ni Roy. Napatingin siya sa kanyang ama na para bang inaasahan nito na darating ang sandaling ito. Bata pa siya, ngunit alam niyang mali ang hinihingi ng mga ito. Dahil lahat naman ng mga kapatid ng kanyang ama ay binigyan din ng pantay na lupain.
Pero gusto pa rin nilang kunin ang parte ng kanyang ama. Tahimik lamang sa Benedicto. Hindi naman sa inaapi ka namin. Dagdag pa ng isa. Mas mapapakinabangan lang ang lupang yan sa amin kasi may mas alam kami at saka dapat lang naman na makinabang din kami ron. Hindi lang dapat kayo ng asawa mo at ng ampon mo. Hinawakan ni Roy ang laylayan ng damit ng ama. Tay, mahina niyang tawag. Ngunit ngumiti lamang si Mang Benedicto. Isang ngiting puno ng pagod, ngunit walang galit. Siguro, pagod na rin ang kanyang ama na ang parte nito sa lupain ang laging nagiging sanhi ng gulo nilang magkakapatid. Sige, wika ng kanyang ama sa wakas. Kung sa tingin ninyo ay yun ang makakabuti, ipapaubaya ko na sa inyo ang lupain para na rin matapos ng anumang sigalot sa ating mga pamilya. Parang may bumagsak sa dibdib ni Roy. Kasi hindi naman diretsahang sabihin ng kanyang ama. Dama niya rin ang lungkot nito. After all, ang lupa na yon ay nagmula pa sa magulang nito. Tapos biglang kukunin na lang ng iba. Kinuha ng mga kamag-anak ang halos kalahati ng lupain. Walang bayad, walang kasunduan, at kahit malinaw ang pananamantala, hindi man lang sila nakarinig ng reklamo mula sa mag-asawa. Pinili nilang magpakumbaba upang hindi na lumalim pa ang gulo. Pag-uwi nila, hindi napigilan ni Roy ang kanyang sarili. Bakit niyo po ginawa yun, Tay? Nanginginig yung tanong. Bakit niyo po hinayaan na kunin nila ang lupa natin? Hindi po ba iyon lang ang tanging sakahan na meron tayo? Tsaka hindi po ba sabi ninyo noon lahat naman kayong magkakapatid ay may pantay-pantay na parte sa lupain? Nanamantala po sila. Gusto po nila sa kanila lang lahat. Pero bakit po hinayaan niyo lang sila? Anak, mahinahon nitong sabi. Hindi lahat ng laban ay kailangan na ipaglaban sa galit. Kung hindi ko yun ibibigay sa kanila, ay lalo lamang nila tayong guguluhin. Ayoko na magkaroon tayo ng kaaway lalo na ang mama mo kaya hinayaan ko na lang. Sigurado rin ako na kung hindi ko ibibigay sa kanila ang lupa, ay ikaw naman ang kanilang pag-iinitan. Gusto kong wala ka na rin kahit anong inaalala, maliban sa pag-aaral mo. Pero, inaapi po nila kayo. Marahan ang umiti ang ama. Hindi natin kontrolado ang ginagawa ng iba. Pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Baka may dahilan sila. At kung wala man, mababawi rin natin ang lupa. Balang araw. Napatingin si Roy sa mga palad ng ama. Magaspang, puno ng kalyo, tanda ng taon ng pagtatrabaho. Sa sandaling iyon, may isang pangakong tahimik na nabuo sa puso ng bata. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang manatiling aping-api ang mga taong tumanggap at nagmahal sa kanya ng walang kapalit. At kahit hindi pa niya alam kung sino talaga siya o kung saan siya nagmula, malinaw sa kanya ang isang bagay. Si Mang Benedicto at Aling Rosa ang kaniyang pamilya. At balang araw, ipapakita niya sa mundo na ang batang ampon, ang batang hindi kanila, ay magiging dahilan upang mabawi ang lahat ng kinuha sa kanila. Hindi man naranasan ni Roy ang marangyang buhay na tinatamasa ng kanyang mga pinsan, ang mga sapatos na laging bago, ang mga bag na may tatak, ang mga paaralang malayo sa baryo na tila ba ipinagmamalaki ng buong angkan. Busog na naman siya sa isang bagay na kailanman ay hindi nabibili ng pera. Ang pagmamahal. Madalas siyang pinapainggit ng mga kamag-anak nila. Pinaparinig ng kung ano-ano. Nilalait pa sila kasi di raw nila afford ang mga bagay na afford nila. Pero baliwala iyon sa kanya. Araw-araw pagising niya sa umaga, naroon ang mahinang haplos ni Aling Rosa sa kanyang buhok. Ang pag-aalaga nito sa kanya bago siya pumasok sa eskwela at ang bilin nga ng mga ito sa kanya. Sa mga simpleng sandaling yon, hindi kailanman naramdaman ni Roy na may kulang sa buhay niya. Ngunit hindi iyon ang nakikita ng iba. Para sa mga kamag-anak ni Mang Benedicto, ang buhay ay nasusukat sa lupa, sa pera, sa apelyido, at sa kung gaanong kataas ang narating ng isang tao. At sa sukatan na lang yon, si Roy at ang pamilyang kumupkop sa kanya ay palaging kapos. Hindi niya maintindihan kung bakit. Sa kabila ng katahimikan at
kabutihan ni namang Benedicto at Aling Rosa ay tila ba hindi nauubos ang galit at panlalait ng mga kamag-anak. Wala naman silang inaagawan, wala silang ipinagyayabang, walang inaapakan. Tahimik lamang silang namumuhay. Ngunit kahit na ganon, palaging may masamang salita na nakalaan para sa kanila. Madalas, naririnig iyon ni Roy kahit pilit siyang ilayo ng kanyang mga magulang. Kung tutuusin, minsang marinig sa isang handaan. Wala namang naidudulot na mabuti sa kanilang pag-ampon ng batang yan. Banyaga na nga, palamunin naman. Dumagdag lang yan sa gastusin nila. Siguro kung wala sa kanilang batang yan, baka kahit papaano hindi sila kapos sa buhay. Pinili pa kasing mag-ampon-ampon kaysa mag-focus na lang sa pagsasaayos ng buhay nila. Tama, sagot pa ng isa. Kung sarili nilang anak yan, baka may naitulong pa. Kaso, hindi naman nila kadugo. Balang araw aalis din ang batang yan. Iiwan din sila. Kakalimutan na tahanapin ang tunay niyang magulang. At yang si Rosa, Benedicto, nako magsisisi yan. May mga pagkakataon ding direkto na ang panalait. Wala nang bahid ng pag-aalinlangan. Benedicto, wika ng isang tiyuhin minsan, habang nakahalukip-kip. Hanggang kailan mo ba kukupkupin ang batang yan? Bakit ba hindi mo nalang ibalik yan sa tunay niya mga magulang para naman mabawasan ang palamunin mo at mawalan kayo ng pabigat sa buhay? Hindi ka naman yayaman dyan. Kung ako sa'yo, isauli mo na lang yan kung saan man yan nagmula. Tahimik lamang si Mang Benedicto tulad ng nakasanayan. Ngumiti pa ito, marahan. Anak ko siya, sagot nito. At sapat na yan sa akin. Hindi ko siya ibabalik kanino man. Anak namin siya ni Rosa. Wala siyang kahit anong dapat na patunayan sa amin. Huwag mo kaming alalahanin. Dahil ang tangi lamang na mahalaga sa amin ay ang anak namin. Ngunit hindi doon nagtapos sa mga salita. Anak, hindi mo nga alam kung saan galing. Anak namin siya, Luisito. Hindi na mahalaga kung hindi siya nagmula sa dugo't laman namin. Ang mahalaga, mahal namin siya. Hindi ko talaga maintindihan kayong mag-asawa kung bakit ba mas pinili pa ninyong akuin ang responsibilidad ng iba. Magpalaki ng isang pabigat kaysa ayusin ang buhay ninyo. Napakuyo ang kamuon ni Roy noon. Bata pa siya ngunit sapat na ang tapang sa kanyang dibdib upang gustong sumagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, marahang ipinatong ni Aling Rosa ang kamay sa kanyang balikat. Isang paalala na huwag. Hayaan mo na. Bulong nito. Hindi natin kailangang patunayan ang sarili natin sa kanila. At iyon ang tinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang manahimik, hindi dahil mahina, kundi dahil pinipili nilang maging mabuti kahit sa mundong marahas. Ngunit may mga gabing hindi makatulog si Roy. Sa mga gabing iyon, naaalala niya ang mga mata ng kanyang ina tuwing naririnig nito ang panalait, kung paano niya ito pilit tinago. Ang sakit sa likod ng ngiti. Naaalala niya ang balikat ni Mang Benedicto na tila ba lalong bumibigat tuwing may sinasabing masakit ang mga kamag-anak. At doon niya unti-unting nauunawaan ang isang katotohanan na mas masakit pa sa kahirapan. Na kahit gaano kang kabuti, may mga taong pipiliing maliitin ka dahil lang sa tingin nila mas mababa ka. Hindi iyon dahil may nagawa ka masama. Hindi iyon dahil kulang ka, kundi dahil ganoon sila. Kaya habang ang kanyang mga pinsan ay nag-aaral sa malalaking paaralan at ipinagmamalaki ng angkan, si Roy naman ay nananatili sa maliit na silid-aralan sa baryo. Nag-aaral ng mabuti, nagbabasa tuwing gabi sa ilalim ng ilaw na gasera at nangangarap ng tahimik. Hindi man niya masabi noon, sa kaibuturan ng kanyang puso ay unti-unting tumitibay ang isang pangako. Kung ang mundo ay patuloy na mamaliitin ang kanyang mga magulang, kung ang kabutihan nila ay patuloy na tatapakan, darating ang araw na ipapamukha niya sa kanilang lahat na nagkamali sila ng minamaliit. At hindi niya sa galit ipapamukha yun, hindi rin sa paghihigante, kundi sa tagumpay. At sa araw na yon,
Ang batang banyagang inampo ng isang magsasaka ay hindi na lamang tatawaging walang naitulong, kundi magiging patunay na ang inaapi nilang mga magsasaka ay kayang magpalaki ng isang taong hindi kailanman kayang maliitin ng mundo. Dumating ang araw na matagal nang kinatatakutan ni Namang Benedicto at Aling Rosa. Ang araw na alam nilang darating, ngunit palagi nilang pinagdarasal na sana'y huwag na lamang mangyari. Isang umaga iyon na tila walang kaibahan sa mga nakaraan. Maaga pa, sumilip pa lamang ang araw sa likod ng kabundukan at naroon na si Roy sa bakuran. Nagwawalis ng tuyong dahon. Ngunit may kung anong mabigat sa hangin. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag hanggang sa may huminto sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Isang itim na sasakyan. Makintab, mamahalin at halatang hindi pangkaraniwan sa kanilang lugar. Napatingin doon si Roy. Gayon din si Namang Benedicto at Aling Rosa. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang magandang babae. Elegante ang tindig. Nakasuot ng halatang mamahaling damit. May suot itong salamin sa mata, kaya lalo pang naging elegante ang dating nito. Sa kabila ng confident nitong itsura, hindi noon maitago ang panginginig sa kanyang mga kamay. Lumapit ang babae sa kanila. Mabagal ang hakbang, ngunit halatang nag-aalinlangan at may takot. Nanatili naman ang tingin ni Roy sa babae, hanggang sa huminto ito. Tinanggal ang suot na salamin. Ngumiti ito. Halatang nagpipigil ang iyak habang nakatingin kay Roy. Sa mga mata nito ay kitang-kita ang matinding pangungulila na para bang napakatagal ng panahon na hiniling nitong muling makita si Roy. At sa mga sandaling iyon, hindi rin mawari ni Roy ang nadarama. Ngayon niya lamang nakita ang babae. Ngunit para bang matagal niya na itong kilala, na para bang may malaking parte ito sa kanyang buhay. Sino siya, Mama? Tanong ni Roy sa ina noon na nakatitig lamang sa bagong dating na babae. Hindi naman magawang mapangalanan ni Roy ang emosyon ng magulang niya. May takot at mayroong ding lungkot. Ako si Helena, mahinang sabi ng babae. Ako ang iyong tunay na ina, Roy. Parang huminto ang oras ang sandaling narinig niya iyon. Nanlaki ang mga mata ni Roy. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng kaharap nila ngayon ay ang tunay niyang ina na akala niya ay kailanman hindi niya na makikilala. Hindi, nagkakamali ka lang po siguro. Halos pabulong niyang sambit. May mga magulang po ako. Noong bata pa si Roy, gusto niyang makilala ang tunay niyang magulang. Ngunit matagal na panahon niyang tinanggap na wala na sila. Kaya minahal niya ang magulang na nagpalaki sa kanya ng buong buo. Na kailanman hindi na sumagi sa isip niya ang kagustuhan na makilala ang tunay na magulang. Kaya ngayon, hindi niya itatanggi na sa kanyang puso may galit na nabuo. Galit kasi nagawa nila na pabayaan siya. At ngayon, natanggap niya na ang lahat. At saka rin ito babalik na para bang walang nangyari. Hindi naman agad nakasagot ang babae. Sa halip ay tumingin siya kay Namang Benedicto at Aling Rosa, mga matang puno ng paghingi ng tawad. Anak, akong iyong tunay na ina. Iniwan lamang kita sa kanila noon kasi. Pero sila na ang magulang ko. Putol ni Roy. Alam ko, sabi nito, bakas ang pangingilid ng luha. At hindi ko yan ipagkakaila. Sila ang nagpalaki sa'yo. Sila naging magulang mo noong wala ako. Tahimik lamang ang mag-asawa. Ngunit sa mga mata nila, naroon ang takot na matagal na nilang kinikimkim. Bakit nagbalik ka na, Helena? Sa wakas ay tanong ni Aling Rosa. Anong sadya mo? Sumagot ang babae. Dumating ako para kunin si Roy. Gusto ko mabigyan siya ng buhay na karapat-dapat sa kanya. Mayaman ang ama niya. At tinanggap na siya ng pamilya ni Ilya. Ikakasal na rin kami sa susunod na taon. Alam na rin ni Ilya na may anak kami kaya gusto niya na nabuo ang pamilya namin. Tinatanggap na nila ako. Tinatanggap na nila ang anak namin ni Ilya kaya hindi po ako sasama. Agad namang sabi, dito ang buhay ko. Dito ang mga magulang ko. Lumapit siya kay Namang Benedicto at Aling Rosa.
Mahigpit naman na hinawakan ng kanilang mga kamay. Tila ba natatakot na baka mawala sila sa isang iglap. Roy, anak, kailangan mong sumama sa akin. Gusto kitang makasama. Gusto kitang alagaan. Gusto kong maging ina sa'yo. Gusto kong mabuo ang ating pamilya at makabawi kami ng daddy mo sa lahat ng naging pagkukulang namin sa'yo noon. Hindi niyo kailangan na bumawi sa akin. Ayos naman ako. Masaya ako sa piling ng mga magulang ko. Kaya hindi ako sasama sa inyo. Hindi ko ako kailangan ng dalawang magulang. Sapat na sa akin ang magulang na nagpalaki at nang mahal sa akin ng buo. Ngunit marahang umiti si Mang Benedicto, ang ngiting pilit na matatag kahit basag na ang loob. Anak, sabi nito, minahal ka namin, hindi para ikulong ka dito. Ang bundok na ito ay ang buhay na hindi nararapat sa'yo. May ibang mas magandang bagay na nakalaan sa'yo na makakamit mo lamang kung sasama ka sa iyong tunay na ina. Suminghot si Aling Rosa, pilit pinipigilan ng luha. Matagal na naming alam na darating ang araw na to. Dagdag nito. At kung may pagkakataon ka na magkaroon ng mas maayos na kinabukasan, hindi ka namin pipigilan. Pero ayokong iwan kayo. Halos sigaw ni Roy. Sumama na lang po kayo sa akin. Sasama tayo. Pero kung ako lang, ayoko. Wala po akong pakialam kung mas maganda ang buhay doon. Dahil kayo po ang buhay ko dito. Sa sandaling iyon, napaiyak na ng tuluyan si Aling Rosa. Huwag anak. Mahina nitong sabi. Ang probinsya, ang buhay namin. Dito kami masaya. Dito kami tumanda. At ikaw may kapalaran na nakalaan para sa'yo. Tumango si Mang Benedicto. Tama ang mama mo anak. Para kami dito sa probinsya at ikaw ay para sa piling ng tunay mo mga magulang. Mas maayos ang buhay na naghihintay sa iyo roon. Mas malawak na oportunidad. Hindi mo kami kailangang alalahanin ng mama mo dahil ayos lang kami dito. Tahimik ang umagang yon. Masyadong tahimik para sa isang paalam na babago sa buong buhay ni Roy. Nakatayo siya sa gitna ng munting bakuran. Tanga ng iisang bag na pinaglagyan ng ilang damit at mga alaala ng buhay na hindi niya ginusto na iwan. Sa harap niya nakatayo ang mag-asawang siyang nagpalaki sa kanya, kapwa pilit na nagmumukhang matatag, kahit pahalatang nangingilid ang luha sa mga mata sa lungkot na pilit tinatago. Anak, mahinang wika ni Mang Benedicto. Inilapag ang magaspang na kamay sa balikat ni Roy. Huwag mong isipin na iniiwan mo kami. Huwag mo rin sanang isipin na hindi ka na namin mahal, kaya binabalik ka na namin sa tunay mong magulang. Hindi ganon yan anak. Napasinghot ang matanda, pilit nang umiti. Ginagawa lang namin to dahil mahal ka namin at gusto namin na maging maayos ang kinabukasan mo. Gusto sanang magsalita ni Roy, pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Sa lahat ng panahong yon, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong bigat. Parang may hinuhugot sa dibdib niya. Dahan-dahan, pero masakit. Hindi ko po kailangan ng marangyang buhay. Tuluyang nasabi ni Roy na basag ang boses. Kayo na po ang pamilya ko. Dito po ang tahanan ko. Lumapit ang kanyang ina. Ang babaeng hindi man siya isinilang, pero siyang nagmahal sa kanya na parang tunay na anak. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya, siya kamarahang hinalikan ng noon niya, tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. Alam namin anak, nito at nangingilid ang luha. At hindi kailanman magbabago yon. Pero anak, mas malaki ang mundo sa labas. Mas marami kang mararating. Huwag mong hayaang mananatili ka rito dahil lang sa amin. Napayo ko si Roy. Buong buhay niya, sila ang naging lakas niya. At ngayon sila rin ang nagtutulak sa kanya palayo. Hindi dahil ayaw na nila sa kanya, kundi dahil gusto nilang magkaroon siya ng mas maliwanag na bukas. Sa di kalayuan naghihintay ang kanyang tunay na ina. Sa tabi ng magarang sasakyan, magdadala sa kanya sa isang mundong hindi niya kilala. Maayos pa rin ang bihis nito, tuwid ang tindig,
pero hindi maitagong bakas ang pagkabalisa sa mga mata. Hindi rin madali para rito ang sandaling yon. Isang anak na matagal na ang nawala. Ngayon kailangan itong bawiin. Kahit kapalit ay ang luha ng mga taong nagmahal dito ng lubos. Lumapit ang babae. Anak, mahinahon itong sambit. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang mga pagkukulang ko sa'yo. Babawi ako sa lahat ng pangako. Hindi mo rin kailangan na mag-alala dahil hindi naman kita lubusan na ilalayo sa mama at papa mo. Mananatiling may kontak ka pa rin sa kanya. Tumingin si Roy dito. Hindi nagalit, hindi rin natutuwa, kundi naroon sa mga mata niya ang pagkalito at matinding pag-aalinlangan. Isang ina na hindi niya kilala, ngunit may dugtong na nag-uugnay sa kanila. Isang buhay na maaaring magbago ang lahat, ngunit kapalit ay ang pag-iwan sa tanging tahanang nakilala niya. Huminga siya ng malalim. Lumapit siyang muli kina Mang Benedicto at sa kinilalang anak, tsaka lumuhod sa harap nila. Isang bagay na ikinagulat ng mag-asawa. Anak, wag. Salamat po. Agad na sabi ni Roy na nanginginig ang tinig. Sa lahat po. Sa pagmamahal, sa pag-aaruga, sa pagturing sa akin bilang anak na kahit wala naman po ako maibigay noon. Tumulo ang luha niya sa lupa. Kung ano man po ang marating ko, kung sino man po ang maging ako balang araw, kayo pa rin po ang una kong tatawaging magulang. At kahit kailan hindi ko po kayo kakalimutan. Sa lahat ng tatahakin, mananatili ho kayo ang dahilan. Mananatili na kayong uunahin ko sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo. At asahan po ninyo kahit na anong mangyari. Iaalay ko pa rin po ang lahat para sa inyo. Hindi na napigilan ng mag-asawa ang luha. Maigpit nila silang niyakap. Yakap na puno ng sakit, pagmamahal at pag-asa. Magtagumpay ka, Roy. Bulong ni Mang Benedicto. At huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Tumayo si Roy, huling sulyap sa bahay na kinagisnan. Ang mga dingding na saksi sa kanyang paglaki. Ang bakuran kung saan siya unang natutong mangarap. Sa bawat hakbang palayo, parang may peraso ng puso niyang naiiwan. Pagsakay niya sa magarang sasakyan ng ina, hindi niya napigilang lumingon. Nakatayo pa rin ang mag-asawa. Kumakaway, pilit na nakangiti kahit nangingilid ang luha. At doon niya tuluyang naunawaan. Hindi lahat ng paalam ay pagtatapos. Ang iba simula lamang na isang mas mabigat na laban. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kanilang bahay, mahigpit na ipinikit ni Roy ang mga mata. Tanga ng isang pangako sa sarili. Babalik siya. Hindi bilang batang walang magawa, kung hindi lalaking kayang ipagtanggol ang mga taong minahal niya. Ang mga taong naniniwala sa kanya noong wala pa siyang kahit ano. Unti-unting inayos ni Roy ang kanyang buhay sa mundong hindi niya kinalakihan. Ang unang mga buwan niya sa Russia, kapiling ang tunay na magulang ay puno ng pananahimik at pag-oobserba. Isang napakalaking mansyon ang pagmamay-ari ng mga magulang niya. Ibang-iba sa tahanan na kinalakihan niya. Malamig ang hangin at napakalayo sa init ng probinsyang kinalakihan niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sinalubong ng lamig ng pagtanggi. Sa halip, mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng pamilyang matagal niyang hindi nakilala. Ang kanyang ama ay isang lalaking may matatag na tindig at tahimik na otoridad. Isang kilalang negosyante na nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking manufacturing at logistics company sa Russia. Ang pangalan nito ay binibigkas ng may respeto at ang bawat utos ay sinusunod. Ngunit sa harap ni Roy, ang lalaking iyon ay hindi isang makapangyarihang negosyante. Isa lamang ama na matagal nang may kinikim-kim na pagsisisi. Sa unang gabi ng formal na hapunan para sa kanya, tahimik ang lahat. Ang mahahabang mesa, kristal na baso, at ang mga pagkain hindi malang niya alam ang pangalan ay hindi nakapagpawi ng kaba sa dibdib ni Roy. Hanggang sa nagsalita ang kanyang ama. I've waited for this moment for so long. Marahang wika nito habang nakatingin ng diretso kay Roy.
And yet, I don't know where to begin. Huminga ito ng malalim bago tumayo. Ang lahat ay napatigil. I failed you as a father. Diretsahang sabi nito. There is no excuse strong enough to justify my absence. Nagkatinginan ng mga taong nasa paligid, ngunit walang nangahas na magsalita. Kahit ang lolo at lola ni Roy ay hindi magawang makapagsalita. Nakatingin lang sila sa kanya. Naroon ang awa, matinding pangungulila, pagsisisi at saya dahil sa wakas, kasama na nila sila. I hate you. Patuloy nito, mabigat ang tinig. Not because I didn't want you, but because I was weak. Our family was tearing itself apart. There were threats, conflicts, and power struggles. I chose to protect the empire instead of protecting my son. Naramdaman ni Roy ang biglang bigat sa dibdib niya, ngunit nananatili siyang kalmado. Hindi galit, kundi pag-unawang nangibabaw sa kanyang puso. Lumapit ang kanyang ina, hinawakan ng kamay ng asawa. We thought we were doing the right thing. Umiiyak na sabi nito. We believed that keeping you away would keep you safe. But every night, I wondered if you were warm, if you were loved, if you were happy. Tahimik na tumango si Roy. Ipinaliwanag din sa kanya kung bakit hindi agad natanggap ng mga magulang ng kanyang ama ang kanyang ina. Na isa rin sa naging dahilan kaya kinailangan siyang itago. Dahil nagmula ang kanyang ina sa kalaban ng pamilyang Rozanov. Ibig sabihin, ay dapat magkatunggali ang kanyang magulang, pero hindi nila napigilan ang ibigin ng isa't isa. Naunawaan naman ni Roy ang lahat. Hindi niya na kailangan na alamin ang buong detalye. Inuunawa niya ang lahat-lahat at sinabi niya sa kanila na hindi nila kailangang pagsisihan ang kanilang ginawa. Dahil kung hindi nila iyon ginawa, ay baka hindi niya nakilala ang mga magulang na nagpalaki sa kanya. I was loved. Dagdag niya sa mahinahong tinig. Very much. I was raised by two people who had nothing, but they gave me everything. Kindness, values, and home. I never felt unwanted. I am no longer angry that you chose to leave me while you tried to fix everything in your life and for our family. I understand now, and I'm grateful because it allowed me to grow up with the best family I could ever ask for. My Papa Benedicto and Mama Rosa. Sandali napatungo ang kanyang ama at saka muling nagsalita. I am grateful to them, Anito, and ashamed that while they were raising you with love, I was building my success without you. Tumingin si Roy sa tunay na ama. Walang galit sa mga mata. I understand. Wika niya. You did what you thought was right at that time, and I survived because someone else chose me when you couldn't. Tumahimik ang silid. Pagkaraan ng hapunan sa pribadong silid-aklatan, doon tuluyang nagsalita si Roy sa mga magulang. Isang pakiusap na matagal niya nang kinikimkim. I have one request. Mariin niyang sabi. Anything? Agad na tugon naman ang kanyang ama. Please, huminga siya ng malalim. Don't take me away from the people who raised me. I don't want to choose between families. They are my parents too. Nagkatinginan ng kanyang ama at ina. Bago tuluyang ngumiti ang ama, isang ngiting puno ng paggalang. That will never happen. Matatag nitong sabi. They will always be part of your life. I owe them more than I can ever repay. Lumapit ito kay Roy at tinalapag ang kamay sa balikat niya. You are my son, wika nito. But you are who you are because of them. And I promise, you will never be forced to abandon the people who loved you when I couldn't. Sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang gumaan sa dibdib ni Roy. Thank you, Dad.
Maaaring mayaman ang mundong kinaharap niya ngayon. Maaaring puno ito ng kapangyarihan at impluensya. Ngunit alam niya ang tunay na yaman niya ay ang kakayahan niyang mahalin at manatiling tapat sa pinanggalingan niya. At sa unang pagkakataon, mula nang iwan niya ang probinsya, nakatulog si Roy ng payapa. Dalang katiyakan na hindi niya kailangang talikuran ng nakaraan upang harapin ang hinaharap. Hindi naglaon matapos tuluyang manirahan si Roy sa piling ng kanyang tunay na mga magulang, sinubukan ng mga ito, lalo na ang kanyang ama, na kumbinsihin ang mag-asawang nagpalaki sa kanya na manirahan na rin sa Russia. Para sa kanila, iyon ang tila pinakamaliit na paraan upang masuklian ang kabutihang hindi kailanman matutumbasan ng salapi. Isang gabi, habang magkasamang nag-uusap sa sala, marahang sinabi ng kanyang tunay na ama, "They should live here with us. They deserve comfort, security, and everything they were never given." Tahimik lamang si Roy noon. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang hiling na yon kasi nahuhulaan niya na rin ang pasya ng kinalakihan niyang mga magulang. Tinawagan nila si Mang Benedicto at ang asawa nito sa probinsya. Sa video call, malinaw pa rin ang simpleng bahay. Ang likod bahay na may tanim na gulay at ang anyong sanay sa araw at lupa ng mag-asawa. "Please, come here with us." Mahinahong sabi ng ama ni Roy sa Ingles, tsaka isinali naman ni Roy, "We want you to live with us. You don't have to worry about anything anymore." Ngunit agad namang umiling si Mang Benedicto, may ngiting puno ng kapayapaan. "Salamat anak, wika nito. Pero dito ang buhay namin. Dito kami masaya. Hindi rin po namin kailangan ng pera." Dugtong pa ng asawa nito. Ang pagpapalaki kay Roy ay hindi negosyo. Anak namin siya at walang bayad ang pagmamahal. Napayuko si Roy. Pilit pinipigilan ang emosyon sa kanyang tinig. "Ma, pa, gusto ko lang naman po na gumaan ang buhay ninyo. At gusto ko rin po kayo makasama dito." Ngumiti ang mag-asawa sa kanya. "Gumaan ang buhay namin nang lumaki kang mabuting tao," sagot ni Mang Benedicto. "Iyan pa lang ay sapat na sa amin." Bagamat tumanggi silang lumipat at tumanggap ng anumang tulong pinansyal, hindi kailanman naputol ang ugnayan nila. Araw-araw, halos may tawag si Roy sa kanila para makipag-usap pa rin. Minsan, maikling usapan lang dahil abala rin siya sa pag-aaral sa eskwela at sa lengguwahe nito sa Russia. Minsan naman, mababa na umaabot ng ilang oras, lalo na kapag ka-weekends at wala siyang pasok sa eskwela. Ngunit, laging puno ng lambing at pasasalamat. "Mahal na mahal ko po kayo," madalas siyang sabihin. "Lahat ng ginagawa ko dahil sa inyo." At sa tuwing sasabihin niya ang mga pangarap niya, ang pagtatapos ng pag-aaral, ang paghawak sa kumpanya ng kanyang ama, ang mga planong palawakin pang negosyo, lagi niyang dinadagdag ang isang pangako. "Balang araw, kapag maayos ang lahat, isasama ko po kayo sa Russia. Dito na po tayo titira at ibibigay ko sa inyo ang lahat." Ngunit ngingiti lamang ang mag-asawa. "Hindi mo kami kailangan na isama sa mga plano mo, anak," wika ni Aling Rosa. "Ang mahalaga, maayos ang buhay mo. Ayos na kami dito." Ngunit mariing iiling si Roy. Puno ng determinasyon ang mga mata. "Hindi po. Kahit anong plano ko sa buhay, kasama ko po kayo. Dahil kayo po ang tunay kong yaman. Kayong pinakamamahal kong mama at papa." At sa mga sandaling iyon, kahit magkakalayo ng bansa at klima, iisa ang tibok ng kanilang mga puso. Pinagbuklod ng pagmamahal na hindi kailanman binili, hindi kailanman pinagpalit, at hindi mawawala. Lumipas ang maraming taon, mga taong puno ng pagsubok, pagpupunyagi at tahimik na paghubog sa pagkatao ni Roy, o mas kilala na ngayon sa mundo ng negosyo bilang Stellan Ramon Rosanov, ang tunay niyang pangalan. Dala na ang apelyido ng dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat,
at ang pangalan na ngayon kinatatakutan at hinahangaan sa business industry sa Russia. Ang Rosanov Group ang napakalaking conglomerate na may hawak sa manufacturing, logistics, energy at real estate. Tuluyan ang napasakamay ni Stellan. Sa edad na 27, siya na ang pinakabatang CEO sa kasaysayan ng kumpanya at isa sa mga pinakarespetado dahil magaling mamuno at marami na ring napatunayan na hindi pa naabot ng iba, kahit pa ng kanyang tunay na ama when he was at his age. Sa loob ng isang napakalaking glass-walled conference room sa Moscow, nakaupo si Stellan sa pinakagitna ng mahabang mesa. Nasa paligid niya ang mga board members, foreign investors, at mga executive mula sa iba't ibang bansa. Sa likod niya ay isang floor-to-ceiling window kung saan tanaw ang abalang lungsod. Isang lungsod na ngayon ay saksi sa kanyang tagumpay. Kalmado ngunit puno ng otoridad ang pananalita niya ngayon. Ibang-iba kapag kausap niya ang mga magulang na nagpalaki sa kanya. Our Q3 growth has exceeded projections by 12%. The new logistics expansion in Southeast Asia is already paying off, and our manufacturing automation has reduced costs by nearly 20%. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya. Walang kahit isang naglakas loob na magputol sa kanyang paliwanag. One of the senior investors leaned forward, visibly impressed. Halatang halata kasi sa kumpanya ni Roy o mas kilala na ngayong Stellan at base na rin sa pananalita niya na alam niya kung ano ang kanyang sinasabi. Mr. Rosanov, I've been in the industry for over 40 years and I have never seen a turnaround as strategic and fast as what you've done with this company. Wika ng isang senior executive, kaya maging si Elian Rosanov, ang kanyang tunay na ama, ay napangiti rin at halatang proud na proud sa anak. Another executive nodded. You didn't just maintain your father's legacy. You elevated it. The Rosanov Group is stronger than it has ever been. A third one added with a smile. Honestly, Mr. Stellan, you're not just a CEO. You're a visionary. Bahagyang ngumiti si Stellan. Hindi mayabang, hindi rin mapagmataas. Kahit sanay na siyang tumanggap ng papuri. Walang yabang na dumadaloy sa kanya dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang lalaking pinupuri nila ngayon ay minsang isang batang namumuhay sa putik at bukirin. Naglalakad ng ilang kilometro para lamang makapasok sa paaralan. Thank you, he replied politely. But none of this would be possible without the people who believed in me and worked with me. This company is not built by one man. It is built by everyone in this room. Nagpalakpakan ng buong silid. Tahimik na nakaupo ang kanyang biological parents, ang kanyang ama na si Elian Rosanov at ang kanyang ina naman na si Helena. Pareho silang nakangiti, ngunit hindi iyon ang ordinaryong ngiti ng mga taong nasa isang business meeting. Iyon ang ngiti ng mga magulang na nakikita ang anak nilang minsang nawala. Ngayon nakatayo sa rurok ng tagumpay. Helena then wiped a tear from her eye. That's our son, she whispered softly. That's Stellan. Ilya nodded, his voice thick and with pride. He is everything we hoped he would become, and more. Matapos ang meeting, lumapit ang mga executives kay Stellan upang personal siyang batiin. Mr. Rosanov, working under your leadership has been the greatest experience of my career. You have changed the way this company operates. We trust you completely. You're going to take Rosanov Group to the global stage. One by one, tinanggap ni Stellan ang kanilang mga salita. Ngunit sa kanyang isipan, may ibang boses siyang naririnig. Ang boses ni Mang Benedicto na minsan nagsabi sa kanya, lumaki kang mabuting tao, anak. Iyon ang pinakamahalaga. Kaya kailanman hindi lumaki ang kanyang ulo at marunong pa rin siyang tumanggap ng pagkakamali at alam niya na hindi niya hawak ang mundo. Hindi to umiikot para lang sa kanya. Matapos ang lahat, naglakad siya papalabas ng conference room kasama ang kanyang mga magulang. His mother held his arm gently.
I'm so proud of you, Stellan. You've done so well. Ngumiti siya sa kanyang ina. I only did my best, Mom. Ilian placed a hand on his shoulder. You didn't just do your best. You became someone greater than we ever imagined. Huminto si Stellan sa paglalakad at tumingin sa kanila. I became who I am because I was loved, he said quietly. Not just by you, but by the people who raised me. May bahagyang kirot sa puso ni Helena, ngunit may kasamang pag-unawa. I know, she said softly, and we will always be grateful to them. Mula sa isang batang inampon na mag-asawang magsasaka at lumaki sa bukid, hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa Russia, ang paglalakbay ni Stellan Ramon Rozanov ay hindi lamang kwento ng tagumpay sa pera at kapangyarihan. Ito ay kwento ng isang pusong hindi kailanman nakalimot kung saan siya nagmula. Samantala sa kabilang dulo naman ng mundo, malayo sa mataas na gusali ng Moscow at sa kumikislap na mundo ng negosyo, nananatiling simple at tahimik ang buhay ni Mang Benedicto at Aling Rosa sa probinsya. Nandoon pa rin ang lumang bahay na yari sa kahoy at yero. Ang maliit na bakuran na puno ng gulay at ang lupang matagal na nilang sinasakahan. Hindi nagbago ang kanilang pamumuhay. Kahit pa ang batang inampon nila noon ay isa na ngayong tanyag na negosyante sa Russia. Maraming beses na nagpadala si Roy o si Stellan Ramon Rozanov ng pera, tulong at maging alok na lumipat sila ng ibang bansa. Ngunit, paulit-ulit din niyong tinanggihan ng mag-asawa. Hindi namin panalaki si Roy para bayaran niya kami. Madalas sabihin ni Aling Rosa sa mga taong nagtataka. Anak namin siya, dahil mahal namin siya, hindi dahil may kapalit. Ngunit hindi iyon naiintindihan ng lahat. Sa tuwing may pagtitipon sa baryo o may nagkakatipon-tipon ang mga kamag-anak ni Mang Benedicto, palaging may masasakit na salita. Nasa na bang anak ninyong banyaga? Mapanuyang tanong ng isa. Hindi nila alam ang totoo na nasa Russia na si Roy kasama ang tunay nitong magulang. Ang alam lang nila ay nasa syudad si Roy para mag-aral. Ayaw din kasi na mag-asawa na ipaalam sa kanila ang totoo kasi alam nila ang takbo ng utak ng mga ito. Magbabait-baitan sa kanila at baka gamitin pang koneksyon ni Roy para lang makuha ang kanilang gusto. Ayaw niyang sinasamantala ang anak nila. Nag-aaral na yun ngayon sa syudad, di ba? E baka graduate na pero hindi man lang kayo matulungan. Sabi pa ng kapatid ni Mang Benedicto na si Luisito. O baka naman kinalimutan na kayo. Dugtong pa ng isa pa. Inampon ninyo, pinalaki ninyo, tapos siniwan lang kayo. May mga pagkakataong masakit iyon, lalo na para kay Aling Rosa. Pero sa halip na magalit, lagi siyang humihinga ng malalim at ngumiti. Hindi ganon si Roy. Malumanay niyang sagot. Kilala namin ang anak namin. Si Mang Benedicto naman ay tahimik lang, gaya ng dati. Ngunit sa loob ng kanyang puso, buo ang tiwala niya. Hindi nasusukat ang pagmamahal sa kung gaano kalaki ang pinapadala. Minsan niyang sabi, nasa puso yan. Isang hapon, habang nagdidilig si Aling Rosa ng mga tanim at si Mang Benedicto naman ay nag-aayos sa mga gamit sa kamalig, biglang tumunog ang lumang cellphone na ibinigay sa kanila ni Roy. Napatigil si Aling Rosa at dali-daling kinuha iyon. Hello? Anak? Magiliw na sabi ni Aling Rosa. Mama! Agad na lumawak ang ngiti ni Aling Rosa. Roy! Anak! Yes, Mama, it's me. Narinig din ni Mang Benedicto ang boses at agad na lumapit. Papa, dagdag ni Roy sa kabilang linya. Anak, sagot naman ni Mang Benedicto, may bahagyang panginginig sa boses. Bakit napatawag ka, anak? I just wanted to hear your voices, sabi ni Roy. I miss you both so much. Naluha si Aling Rosa. Miss na miss ka na rin namin, anak. Kamusta ka dyan? I'm doing well, Mama. Work has been busy but I've been thinking about you every day. May sandali namang katahimikan.
Bago muling nagsalita si Roy, mas seryoso ang tono. Mama, Papa, I'm coming home. Nagkatinginan ng mag-asawa. Uuwi ka? Halos sabay nilang sabi. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Jocelyn Tansinko from General Trias, Cavite, Angeli Magbanwa from Macau, at Miranda Artuz. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para mai-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Yes, I'll be there soon. Nag-take po ako ng vacation leave sa kumpanya since naayos ko naman na po ang contract na ilang buwan ko nang pinaghahandaan. And I want to talk to you about something important. Humigpit ang hawak ni Aling Rosa sa telepono. Ano yun, anak? I want you to come with me. Mahinahon ngunit puno ng damdaming sabi ni Roy. To Russia. To live with me. You're not getting any younger. And I don't want to be so far away from you anymore. Natigilan ng mag-asawa. Anak, maingat na sabi ni Mang Benedicto. Alam mo naman ang buhay namin. Dito ang aming tahanan. I know, Papa. Sagot ni Roy. But I just want to take care of you now. It's my turn. Narinig ni Aling Rosa ang sinseridad sa boses ng anak. Bumisita ka muna, Roy. Malumanay niya ang sabi. Sakto rin magkakaroon ng family reunion dito sa baryo. Then it's perfect. I'll see you soon, Mama, Papa. Hihintayin ka namin, anak. Sagot naman ni Mang Benedicto. Pagbaba ng tawag, nagyakapan ng mag-asawa dahil sa wakas, makakasama na ulit nila ang kanilang anak. Sa kabila ng lahat ng masasakit na salita ng mundo, alam nila ang katotohanan na ang batang inampon nila noon ay hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanila. Sobrang sabik si Roy o si Stellan Ramon Rozanov sa mundo ng negosyo na muling bumalik sa Pilipinas. Ilang taon din ang lumipas mula nang huli niyang maramdaman ang sariwang hangin ng probinsya. Mula nang marinig niyang huni ng mga ibon tuwing umaga at ang boses na namang Benedicto at Aling Rosa na gumigising sa kanya. Boses na hindi niya lamang maririnig sa tawag, kundi sa personal na rin. Sa loob ng private plane, nakatanaw siya sa bintana. Ngunit ang nasa isip niya ay hindi ang mga kontrata. Hindi ang milyong-milyong dolyar na umiikot sa kanyang pangalan, kundi ang mga kamay na minsang humawak sa kanya noong siya ay isang batang walang alam sa mundo. Noong huling tumawag siya sa mag-asawa, may isang hiling siya noon. Na huwag niya munang ipaalam sa mga kamag-anak nila kung sino siyang talaga dahil nag-aalala sila para sa kanya. At nauunawaan naman iyon ni Stellan. Alam niya na ayaw lang ng magulang niya na abusuhin siya. Isa pa, gusto rin ni Roy na subukin ang ugali ng mga kamag-anak. Gusto niyang malaman kung nagbago ba sila at kung deserve ba nila ang tulong mula sa kanya. Hindi naman mahalaga sa kanya kung anong iisipin ng ibang tao kapag umuwi siya sa isang simpleng tao lamang. At isipin nila wala pa rin siyang nararating sa buhay. Para sa kanya, ang gusto lang naman niya ay makauwi. Kahit ano pang suot niya. Kahit anong sasakyan ang sakyan niya. Ang magulang niya lang naman ang gusto niyang makita. Sila ang pakay niya kaya hindi na mahalaga sa kanya ang ibang tao. Kaya't nang dumating siya sa probinsya, hindi siya dumating bilang isang kilalang Russian tycoon. Wala siyang convoy, wala siyang bodyguard. Isang simpleng sasakyan lang at isang maliit na bag ang dala niya. At sa sandaling bumaba siya sa terminal ng maliit na bayan, agad niyang naramdaman ang pamilyar na hangin. Sinabi niya sa magulang na hindi niya sila kailangang sunduin sa terminal
Kasi tandaan niya pa naman ang daan patungo sa kanilang bahay, kaya dumiretso na siya roon. Si Roy ba yan? May boses na nagmula sa gilid ng kalsada. Lumingon siya at ngumiti. Opo. Nagbulungan ng ilang kapitbahay na nakakilala sa kanya. Grabe, ibang-iba ng itsura mo, sabi ng isa. Mas lalo ka pang gumwapo. Para kang isang sikat na artista. Tsaka ang linis-linis mong tingnan na. Dagdag ng isa pa. Saang bansa ka na ba nagpunta, iho? Matagal ka ring nawala. Sabi ng isang matandang babae. Anong natapos mo sa pag-aaral? Nakapagtapos ka rin ba ng pag-aaral tulad ng mga pinsan mo dito? Ngumiti lamang si Roy. Hindi niya alam kung paano sasagot. Bago pa siya makapagsalita, lumapit si Aling Rosa. Siyempre, nakapagtapos po ang anak ko. May halong pagmamalaki sa boses. Masipag yan. Hindi yan pababayaan ng Diyos. Tumango naman si Mang Benedicto sa tabi niya. At sinabi ring napakasipag nga niya kaya hindi niya pababayaan ang pag-aaral. Inulan din ng papuri si Roy kasi ibang-iba na raw talaga ang kanyang itsura. Totoo naman yon. Sa katunayan ay hindi lamang sikat si Roy dahil sa pagiging magaling niyang CEO at kasalukuyan na dinodominate niya ang business world, kundi dahil na rin sa kanyang itsura. Napakagwapo niya. Kamukha niya ang amang si Rashan na naging isang modelo rin ng kabataan bago tinake over ang kumpanya. Maganda rin ang kanyang ina kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit ayon sa ibang tao, mala Greek god ang dating niya. Ngunit habang naglalakad sila pa uwi, narinig ni Roy ang mga bulungan. Akala ko pa naman mayaman ang ampon nila Mang Benedicto. Parang wala namang nararating, di tulad ng mga pinsan niya. Hindi na nila pinagtuunan ng pansin ang mga narinig. Dahil sa sandaling iyon, mas mahalaga sa kanya ang hawak ni Aling Rosa sa kanyang braso at ang mabagal na lakad ni Mang Benedicto sa tabi niya. Para sa kanya ay sapat na yon. Dahil sa kabila ng lahat ng iniisip ng mundo, narito siya sa lugar kung saan siya unang minahal. Sumapit ang araw ng family reunion na matagal ding hinintay ng buong angkan ni Mang Benedicto. Maaga pa lamang ebala na ang mga agire. Sa halap ng maliit na tahanan ng magulang niya, nakatayo si Roy. Suot ang simpleng polo at pantalon. Walang bakas ang marangyang negosyanteng kilala sa Russia. Nagulat pa ang tunay niyang magulang na tumawag sa kanila kanina nang malaman na hindi niya gagamitin ang sasakyan nila, kundi tricycle ang kanilang gagamitin papunta sa venue. Si Roy ang talagang may gusto sa tricycle. Ilang taon na rin kasi niyang naranasan na sumakay roon. Sa Russia kasi, sports car madalas siyang ginagamit. O kaya ang kanyang Ducati at minsan may personal driver pa siya. Sa ngayon, gusto niya muna na i-enjoy ang simple lamang na buhay. Umandar ang tricycle at agad na sinalubong sila ng hangin at ingay ng kalsada. Mga naglalakad na tao, tindahan sa gilid at mga batang kumakaway. Napatingin si Roy, pinagmamasdan ng lahat. Grabe, bulong niya. Ganito pa rin pala ang pakiramdam. Nothing changes. Parang kahapon lang na nandito ako. Tuwang-tuwa rin si Mang Benedicto at Aling Rosa. Nakikita ang saya sa mukha ng anak na matagal nilang hindi nayakap. Pagdating nila sa venue, agad silang napatingin sa dami ng tao. May mga nakaparadang kotse sa gilid. May SUV, may pick-up, may sedan. Ang ilan ay may dalang mamahaling handbag at nakaayos na parang pupunta sa kasal. At nang makita nila na bumaba si Roy mula sa isang tricycle, biglang may mga matang napatitig agad sa kanila. Si Roy yun na. Bumalik na pala yung banyaga. Tricycle lang ang dala. Akala ko mayayamanin na yan. May mga nagbubulungan, may napapailing, at may tahasang tumingin mula ulo hanggang paa. Ngunit si Roy imbes na mainis ay ngumiti lamang. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Rosa. Ma, okay lang kayo? Ngumiti ito. Oo anak. Nagbilin pa sa kanyang magulang na wag na lang pansinin ang kamag-anak nila. Naisip ni Roy na wala pa rin naman palang pinagbago mga kapatid ng kanyang ama. Masyado pa rin mapagmataas. Umaasa pa man din siya na nagbago na sila. Sa kabila ng mga matang mapanghusga at bulungan ng mga kamag-anak,
Pumasok sila sa venue na taas na o. Dahil sa puso ni Roy, ang tunay na yaman ay ang dalawang taong kasama niyang maglakad. Pagkatapos ng maingay na salubong at ng pagbati ng kanilang kamag-anak, hindi nagtagal ay unti-unti nang nagkumpol ang ilang tiyuhin, tiyahin at pinsan sa paligid ni Roy, Mang Benedicto at Aling Rosa. Hindi iyon ang uri ng kumpol na puno ng saya dahil bumalik na siya, kundi ang uri ng puno ng pagsusuri, panghuhusga at mga tanong na may tinik. Roy, bungad ng isang tiyahin na nakapamewang. Narinig namin sa abroad ka raw pala nanatili at doon din nag-aral? Pero parang wala namang nagbago. Hindi mo malang napatuyuan ang magandang bahay ang mga magulang mo? Hindi mo malang sila nagawang iahon sa hirap? Napatingin ng iba, wari nag-aabang ng sagot. Ang mga pinsan mo, sabat ng isa pang kamag-anak. May mga negosyo na, may sasakyan, may bahay sa bayan. Eh ikaw, tricycle lang sinasakyan niyo rito. Iyan bang napala mo sa pag-alis mo? Tahimik lamang si Roy, nakangiti pa rin siya ng marahan. Kahit ramdam niyang unti-unting umiinit ang paligid. Hindi mo malang ba kayang bigyan ng maayos na buhay ang mga magulang mo? Dagdag pa ng isa. Ang tagal mong nawala, tapos ganyan lang? Narinig ni Mang Benedicto ang lahat. Ngunit imbes na magalit, marahan itong hinawakan ng balikat na Roy. Hayaan mo na anak, bulong nito. Hindi natin kailangan na patunayan ang sarili natin. Naggulat si Roy, tumayo ng tuwid at tumingin sa kaniyang mga kamag-anak. Mahinahon ang boses ngunit matatag ang loob. Sa ngayon, sabi niya, ito lang po talaga ang kaya ko. Hindi ko naman tinatanggi na marami sa mga pinsan ko ay mas maaga pang nagtagumpay at natutuwa ako para sa kanila. Nagkatinginan ng ilan, tila nagulat sa tono niya. Walang yabang, walang galit. Pero, dagdag niya, hindi ko kailanman kinakahiya ang mga magulang ko. Kung simple lang ang buhay namin, masaya naman kami. At iyon ang mahalaga. Masaya? Ulit ng pinsan niya na may halong pangungutya. Masaya sa kahirapan? Ngumiti si Roy. Kung ang sukatan ng saya ay pera lang, sagot niya, baka nga mahirapan kami. Pero kung ang sukatan ay kung gaano kami nahal at inalagaan, napakayaman ko. Tumahimik ang ilan, kahit saglit lamang. Hindi ko man maibibigay sa kanila ngayon ang marangyang buhay, patuloy ni Roy. Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanila. Unti-unti, step by step. At darating ang araw na hindi na nila kailangan na mag-alala. Masaya po ako at may concern kayo sa magulang ko pero hindi niyo po sila kailangan na alalahanin dahil ako na po ang bahala sa kanila. May ilan pa rin napailing, may mga patagong bulungan. Mga pangako lang yan. Bulong ng isa. Ngunit hindi iyon pinansin ni Roy. Sa halip pumaling siya sa kanyang mama at papa. Ngumiti si Mang Benedicto at Aling Rosa sa kanya. Hindi namin kailangan ng yaman anak, sabi ni Aling Rosa. Ikaw ang kayamanan namin. At sa gitna ng ingay ng reunion, ng mapanghusgang mga mata at mapait na salita, tumayo si Roy na buo ang loob. Dahil alam niya na ang pinakamahalagang bagay lamang sa mundo ay hindi kailanman nasusukat ng sasakyan, bahay o pera, kundi ng pagmamahal na ibinigay at tinatanggap. Di lamang sila nakarinig ng mga panlalait mula sa tiyahin at tiyuhin niya dahil mas lumala pa iyon nang dumating ang pinsan niyang si Arnel. Kilalang mayabang at laging gusto siya ang sentro ng atensyon. Alam niyo, sabi nito na may ngisi at puno ng yabang. Kakapromote lang sa akin itong nakaraang buwan. Senior manager na ako ngayon sa kumpanya namin. Malapit na rin ako makabili ng bahay sa city at lupa sa probinsya. Hindi tulad ng iba dyan na ilang taon nang nawala pero wala pa rin naaabot. Natawa ang ilan. Ramdam naman ni Roy ang tingin sa lahat ng sa kanya na para bang may hinihintay na reaksyon mula sa kanya. Patuloy sa pagyayabang ang pinsan niya at marami pa itong pasaring sa kanya. Kaya siya wala man lang raw siyang narating sa buhay at hindi pa naaahon sa hirap ang magulang na umampon sa kanya.
Lihim lamang na napangingisi si Roy sa sinasabi at pinagyayabang ng mga ito. Dahil ang kumpanyang pinagmamalaki ni Arnel ay isa lamang sa maliit na branch ng Rosanov Group sa Southeast Asia. Isang napakaliit na bahagi ng imperyong siya mismo ang namumuno. Isang perma lang niya, maaari niyang baguhin ang kapalaran ng branch na iyon. Pero hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Hindi na siya bumanggit ng kahit ano tungkol doon. Sa halip, tumingin siya kay Arnel at ngumiti ng tapat. "Congratulations," sabi ni Roy ng mahinahon. "I'm really happy for you. Hindi biro ma-promote at makabili ng bahay at lupa. I know you worked hard for that." Bagya namang natigilan si Arnel, tila hindi inaasahan ng ganoong sagot. "Talaga?" Tanong nito na may halong pagdududa. "Oo," tugon ni Roy. "Alam ko kung gaano kahirap magsimula at magtaguyod ng sarili. Mahirap din ang magtrabaho sa malaking kumpanya, pero nagawa mo pa rin. And now senior manager ka pa, so I genuinely wish you more success." May ilan sa mga kamag-anak ang nagkatinginan. Hindi nila inaasahan na sa kabila ng pagmamaliit at pagyayabang, si Roy pa ang magiging pinakamahinahon at pinakamagalang. Si Mang Benedicto ay napangiti. Bakas ang pagmamalaki sa mga mata. "Napakabait talaga ng anak natin, Rosa." At si Roy, kahit alam niyang mas malaki at mas makapangyarihan ang mundong kaniyang ginagalawan, piniling manatiling nakatapak sa lupa. Dahil para sa kanya, ang tunay na yaman ay hindi ang kayang ipagyabang, kundi ang kakayahang manatiling mapagkumbaba kahit hawak mo na ang buong mundo. Malakas na ingay ang bumalot. Ang malaking bakuran ng resort, ng bahay ng kanilang kamag-anak matapos ang mahabang salo-salo. Ang reunion na dapat sana'y puno ng saya at muling pagkikita ay unti-unting naging entablado ng paghahambog, panalait at pagmamataas. Habang ang ibang bisita naman ay nagkakwentuhan sa ilalim ng tolda at ilaw. Sina Mang Benedicto at Aling Rosa ay abala na sa gilid, pinaglilinis pa at tila hindi man lang tinuturing na bisita. "Rosa, Benedicto!" Sigaw ng isang tiyahin na nakaayos sa mamahaling damit. "Pakiayos naman ng mga pinggan dito sa mesa, ang dami ng pinagkainan." Napalingon si Roy. Nakita niya ang inampon niyang ina, si Aling Rosa, na agad na tumangot sumunod sa utos. Nagtagis ang panga niya at napansin naman ng mag-asawa na unti-unti na siyang nagagalit kaya ngumiti sila sa kanya na para bang sinusubukan siyang pakalmahin. "Ako na lang pong gagawa sa utos nila." Mahinang bulong ni Roy habang hinahawakan ng braso ni Aling Rosa. Ngunit ngumiti lang si Aling Rosa sa kanya, iyong ngiting puno ng lambing at pag-unawa. "Anak, sanay na kami ng tatay mo sa ganito. Huwag ka na mag-alala. Huwag mo nang abalahin ang sarili mong tumulong, hindi mo dapat ginagawa yan. Pero bisita rin po kayo dito. Hindi naman nila ako tunay na kamag-anak kaya ayos lang po sa akin kung ako nang gagawa sa utos nila. Ayos lang talaga kami, anak. Hindi mo kailangan na mag-alala." Ngunit sa puso ni Roy, parang may kumurot. Hindi niya matanggap na ang dalawang taong nagbigay sa kanya ng tahanan, pagmamahal at dignidad ay tatratuhing parang mga utusan sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Habang pinupulot ni Mang Benedicto at Aling Rosa ang pinagkainan, may ilan pang kamag-anak ang nagbubulungan. "Iyan ba yung inampon nila?" Tanong ng isang babae sa katabi niya. "Parang wala namang naabot sa buhay, ano?" Ang mga magulang niya katukatulong pa rin. Narinig iyon ni Roy pero pinili niyang hindi kumibo dahil inaalala niya ang bili ng magulang na magtiis lang muna. "Hoy, ano ba? Bawal niyo munang dalhin yan sa kusina. Kita niyong may iniinom pa, hindi ba? Ano na yan? Tatanga-tanga talaga kayo." Utos naman ng isa pa. "Diyan muna yan sa gilid. Ipunin niyo na lang lahat ng pinagkainan at linisin ninyo. Huwag niyo nang kunin." Tumango si Mang Benedicto. Kahit halata ang pagod sa kanyang mata. "Siya po." Habang patuloy ang pag-uutos at paglalait, may dumating na bagong grupo ng mga kamag-anak. Agad silang sinalubong ng mayayabang na kwento. "Ito na pala yung Roy na bumalik daw galing abroad," sabi ng isa. "Akala ko pa naman mayaman na.
Manghihingi pa naman sana ako. Ganyan lang pala. Di na sana ako nag-abala na pumunta pa dito. Sinayang ko lang ang oras at pagod ko. Tingnan mo nga mga magulang niya. Dagdag pa ng isa. Pinaguhugas pa rin ng pinggan, ibig sabihin, wala talagang naabot ang anak nila. May mga nagtawanan, may mga umiling, may iba pang tumingin na parang may halong awat pangungutya. Si Roy ay nananatiling nakatayo sa tabi ng kanyang mga magulang. Nakita niya kung paano bahagyang nanginig ang kamay ni Aling Rosa. Nakita rin niya ang paunti-unting paglaglag ng balikat ni Mang Benedicto. Tila ba dala-dala ang bigat ng mga salitang hindi nila sinasagot. Papa, bulong ni Roy. Sa tingin ko kailangan na nilang malaman ang totoo para hindi naman na nila tayo nalalait-lait. Ngunit muling umili ang matanda. Hayaan mo na anak. Ito naman ang huling beses na makakasama natin sila. Kung sasabihin mo pa sa kanila kung sino ka talaga, magbabait-baitan lang ang mga yan at hindi mo malalaman kung anong tunay nilang mga ugali. Baka abusuhin ka pa nila. Gusto lang namin ng mama mo na makasama rin namin sila bago kami sumama sa iyo sa Russia. Sa mga sandaling iyon, higit pa sa galit ang naramdaman ni Roy. Isang matinding lungkot dahil alam niyang ang kabaitan ng kanyang mga magulang ang siya rin ginagamit laban sa kanila. Habang patuloy sa pag-uutos sa mga kamag-anak ay tila nagiging mas mapanghamak pa. Roy! Sigaw ng isang tiyuhing lasing na. Gumawa ka naman ng paraan para maiahon sa hirap ang magulang mo. Huwag ka naman masyadong maging pabigat sa kanila. Huwag mo naman patunayan na tamang iniisip namin sa'yo noon na nagkamaling magulang mo nung inampon ka nila. Magpayaman ka rin tulad ng mga pinsan mo para naman hindi kayo magmukhang kawawa sa ganitong mga pagtitipon. Nakakahiya eh. Ngumiti lamang si Roy ng mahina. Darating din po ang araw na yon. Sabi niya ng mahinahon. Kahit mabagal, darating. Patuloy ang ingay sa buong venue. Halakakan, kalansing ng baso, at mga boses sa puno ng yabang. Ngunit sa isang sulok naroon sina Roy, Mang Benedicto at Aling Rosa. Tila hiwalay sa kasiyahang ipinagdiriwang ng iba. Hindi dahil ayaw nilang makihalo, kundi dahil hindi sila hinahayaan. Mula pa kanina, sunod-sunod na ang pangmamaliit. Hoy, ikaw, Roy! Sigaw ng isang pinsan niyang nakabarong at may hawak na mamahaling cellphone. Pakikuha nga ng yelo rito. Mainit na ang inumin namin. Huwag kang babagal-bagal. Iyan na nga lang ang papel niyo dito. Kupad-kupad pa kayo. Napakuyo mang kamao ni Roy. Ramdam niya ang init na umaakyat sa kanyang dibdib. Galit, sama ng loob at pagkabigo. Isang salita lang. Isang sagot lang. At kaya niyang patahimikin ang lahat ng iyon. Pero sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Aling Rosa na nakatingin sa kanya. May bahagyang pakiusap sa mga mata. Huwag anak. Lumipas pa ang ilang minuto at hindi pa rin natitigil ang pangmamaliit. Benedicto! Tawag ng isa pang kamag-anak. Pakiayos nga ng upuan dito sa harap, may darating pang bisita, mga kaibigan ng anak ko mayayaman. Napalingon si Mang Benedicto at agad na kumilos. Tinulungan ito ni Aling Rosa. Si Roy ay mabilis na lumapit. Papa, ako na po. Huwag na po kayo magbuhat. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Ayos lang anak, huwag ka nang tumulong. Sa di kalayuan, narinig ni Roy ang bulungan ng ilang tiyahin. Kawawa naman sila, sabi ng isa. Pero kasalanan din nila yan. Kung naging masipag lang sana ang anak nila, di sana hindi sila ganyan ngayon. Totoo. Sagot pa ng isa. Banyaga pa man din. Akala siguro na mag-asawa yayaman na sila pag nag-ampon sa kanya. Pero wala pa rin palang napala. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa venue. Habang abala pa ang ilan sa mga kamag-anak sa pagtatawanan at patuloy na pangmamaliit kina Mang Benedicto at Aling Rosa, may ilang sasakyang huminto sa labas. Mga itim na van at mamahaling SUV na agad nakaagaw ng atensyon ng lahat. Isa-isang bumaba ang mga kaibigan ng anak ng isa sa kanilang kamag-anak. Nagkatinginan ng mga kamag-anak. Sino yan? Bulong ng isa. Mga kaibigan niya ni Neil. Iniimbita rin namin doon para makisaya.
Nagtawanan ng mga ito nang pumasok, pero na makita nila si Roy na nakatayo sa tabi ni Mang Benedicto at Aling Rosa, agad silang huminto. Isa-isa silang yumuko ng bahagya. May galang at respeto. "Good evening, Mr. Rosanov," sabi ng isa sa kanila. "We're so happy that you're here." Sumunod ang iba. "It's an honor to finally meet you again, sir. We didn't expect to see you here in the Philippines." Napako sa kinatatayuan ng lahat. Ang mga pinsan at kamag-anak ni Roy na kanina lamang ay nagyayabang at nanalait, ngayon ay tila hindi na makapagsalita. Ang ilan ay halos mapatigil ang paghinga. "Ha? Mr. Sino? Bakit sila yumuyuko kay Roy?" Isang tiyahin ang lumapit sa isang lalaki nakasuit para magtanong. "Ay, pasensya na iho. Bakit niyo tinatawag na Mr. ano ba yun, Rosanov, ang batang yan?" Nabalot ng pagtataka ang kanilang mukha. "Because he is Mr. Stellan Ramon Rosanov." Malinaw na sagot nito. Ano? At sino naman ang Stella na yan?" "The CEO of Rosanov Global Industries. The most successful businessman in Russia right now." Parang may sumabog sa gitna ng venue. Rosanov? CEO? Imposible. Hindi siya si Stellan Rosanov. Siya lang si Roy. Ang ampon ng kapatid namin. "Hindi po. Siya po talaga si Mr. Rosanov." Ano po meron sa Rosanov na yan kung sakali man na si Roy nga iyon?" "You mean you don't know? The Rosanov Group dominates manufacturing, real estate, technology and logistics across Europe and Asia. We've been trying for years to coordinate with this company, but their scale is simply untouchable." Tinuro nito si Roy. "He's the man behind all of that." Nanghina ang mga tuhod ng ilan. "Yung kumpanya namin, utal lang isang pinsan. Small branch lang yon ng Rosanov, tama ba ako?" "Yes," sagot ng lalaki. "A very small one. Kahit mawala ang small branch na yon, hindi yon makakaapekto sa mga Rosanov. Dahil ang kumpanya na pinamamalakaran ni Mr. Stellan Rosanov ay napakalaki at lawak." Nanatili lang na tahimik si Roy. Hindi niya ipinagyabang. Hindi rin siya ngumiti ng mapanglait. Ngayon na lumantad na ang katotohanan tungkol sa kanya. Hinayaan niya lang ng ibang tao ang magsabi sa kanila ng totoo. Nagmistulang natigil ang oras sa buong venue habang patuloy na ipinapaliwanag kung sino nga ba talaga si Stellan Ramon Rosanov at kung ano ang mga narating niya sa buhay. Ang mga kamag-anak ni Roy, ang mga taong ilang oras lamang nakalipas ay nagtatawanan ng mamaliit at ng mamalaki, ngayon ay tila ba pinutulan ng buntot at hindi pa rin makapaniwala sa katotohanan na bumagsak sa harap nila. Si Roy, ang minamaliit nilang si Roy dahil wala raw narating, unlike sa mga pinsan nito. Si Roy na ampon ng mga taong inutos-utusan nila at pinagugas pa nila ng pinggan ay si Stellan Ramon Rosanov, ang CEO ng pinakamalaking kumpanya sa Russia. Isa sa mga nakakilala kay Roy ang muling nagsalita. Parang gusto pang idiin ang realidad na ayaw tanggapin ng lahat. "Mr. Rosanov is not just rich. Hindi lang ang kumpanya nila ang lalo niyang napalago." Wika nito. May mga binili siyang kumpanya years ago and he transformed a struggling multinational company into a global empire. Under his leadership, Rosanov Global Industries doubled its profit in 3 years. He expanded to 36 countries and became the top manufacturing and logistics group in Eastern Europe. Napasingap ang ilan. He is also known as the youngest executive to close a $10 billion deal with 3 international conglomerates. His strategies are studied in business schools in Moscow and Berlin. May narinig na mahinang, "Diyos ko," mula sa isang tiyahin. "Even big corporations try to partner with them." Dagdag ng isa pa. "But only Mr. Rosanov personally decides who gets that privilege. Hindi po basta-basta ang kamag-anak ninyo." Malaking karangalan sa amin ang maimbitahan sa pagtitipon na ito kasama si Mr. Rosanov.
At habang patuloy ang paliwanag ng mga nakakalala kay Roy ng mga kaibigan ng pinsan niya, mas lalo lamang nababaon sa kahihiyan ang mga kamag-anak niya. Yung tricycle, balong ng isa na nanginginig. Akala ko. Hindi nagsalita si Roy. Nakatayo lamang siya sa tabi ni Mang Benedicto at Aling Rosa. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Isa-isa, parang pinukpok ng katotohanan ng mga taong kanina ay mataas ang ulo. Lumapit ang isang tiyuhin. Roy, hindi namin alam. Pasensya na sa mga nasabi namin kanina. Sumunod ang isa pang kamag-anak. Nagkamali kami. Pinagsalitaan namin kayo ng masama. At pati sina Mang Benedicto at Aling Rosa. Ang ilan ay umuyuko pa. Ang ilan ay halos mangiyak-ngiyak sa labis na kahihiyan at pagsisisi. Ngumiti lamang si Roy, hindi mapanglait, hindi mayabang at mapagmalaki. It was a genuine smile. It's fine, marahan niyang sabi. I understand. Nauunawaan ko na gusto niyo lang ipagmalaki ang narating ng mga anak na niyo. In fact, I'm glad kasi hindi niyo binaliwala ang pagsisikap nila. Instead, you are proud. Lalong nakaramdam ng hiya ang mga ito dahil sa pagiging kalmado niya. At doon lumapit si Arnel. Ang pinsang kanina lamang ay nagyayabang tungkol sa promotion, sa bahay, sa lupa. Namumula ang mukha nito. Roy, mahinang sabi nito. Pasensya na. Ang kapal ng mukha ko kanina. Hindi ko alam kung sino ka talaga. Saglit itong tumigil at saka yumuko. I'm really sorry. Tahimik ang lahat. Waring natatakot ng iba para kay Arnel. Ngunit ngumiti si Roy. It's okay, Arnel. Ngunit tila may iniisip pa si Arnel. Nanginginig ang boses itong muling nagsalita. Roy, please. Huwag mo sana akong tanggalan sa trabaho. Yung company na pinagtatrabahuan ko, branch pala ng kumpanya niyo, kayang-kaya mong kontrolin ang lahat doon. Mahina nitong dagdag. Kailangan ko yon para sa pamilya ko. Saglit na tumahimik si Roy bago siya tumawa ng mahina. Why would I fire you? Tanong niya. I know everyone needs a job, and I'm not here to destroy anyone's life. Nakahinga ng maluwag si Arnel dahil sa ginhawa. Thank you. Thank you, Roy. Sa paligid nila ramdam ang bigat ng kahihiyan. Ang mga taong minsang nagmataas ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Tahimik ang lahat matapos ang naganap sa reunion. Ang mga dating maiingay, mayayabang at mapangmata na kamag-anak, ngayon ay tila nawala na ng boses. Wala nang halakhakan, wala nang mapanlait na biro. Ang natira na lamang ay isang napakabigat na pagsisisi. Dahil sa wakas, malinaw na sa kanila kung sino talaga ang taong kanilang minamaliit. At mas masakit pa roon, huli na ang lahat. Hindi nila maaaring bawiin ang mga salitang binitawan. Hindi nila maaaring burahin ang mga panghahamak. Hindi nila maaaring itama ang mga tingin at tawa na ipinukol nila kina Mang Benedicto, Aling Rosa at kay Roy. Ang taong pinaghugasan nila ng pinggan. Ang batang tinawag nilang walang narating. Ang banyaga na sinabing walang naipundar. Siya palang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang harapan. Kinabukasan, habang nag-uumpukan ng mga kamag-anak sa labas ng bahay na ginanap ang reunion, biglang may huminto sa isang itim na mamahaling sasakyan sa kalsada. Tahimik ang makina, kumikinang ang pintura, at sa pintuan ay bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng maayos na suit. Good afternoon. Magalang nitong bate. I'm Mr. Rozanov's assistant. Napatigil ang lahat. Rozanov? Balo ng isa. Si Roy? Tumango ang lalaki. I was sent here to arrange Mr. Rozanov's remaining matters in this town. Agad na nagsilapitan ng mga kamag-anak at tila biglang umaasa. So may ipapadala siyang tulong? May iiwan ba siyang pondo para sa amin? May proyekto ba siya dito sa probinsya? Tumingin ang assistant ni Roy sa hawak na tablet. Actually, maingat itong sabi. Mr. Rozanov originally planned to fund several livelihood programs for this community. He also intended to help families here, especially relatives of his foster parents.
Nagliwanag ang mga mata ng ilan. So, matutuloy? Tanong ng isang tiyuhin na halos umaasa, ngunit unti-unting nagbago ang ekspresyon ng assistant. However, those plans were withdrawn. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong lugar. Withdrawn? Why? Tumingin ang assistant sa kanila. Mr. Rosanov decided to redirect all his support elsewhere. May isang tiyahin na napaupo. Is it because of what we did? Hindi na kailangang sumagot ang assistant. Alam na nila. Alam nila ang bawat pangiinsulto, bawat tawa, bawat utos kay Mang Benedicto at Aling Rosa, at bawat pangmamaliit kay Roy. Iyon ang mismong pumunit sa pagkakataon nilang magkaroon ng tulong. Sa pagkakataon nilang mas umangat pa sa buhay. Sa pagkakataon nila na makatanggap ng mas malaki pang oportunidad. Hindi dahil galit si Roy, kundi dahil pinili nitong wag nang tumulong sa mga taong hindi naman marunong rumispeto. Samantala, sa maliit na bahay ni Mang Benedicto, tahimik na nag-empake si Aling Rosa. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Marahang sabi nito, habang tinutupi ang mga damit, na darating ang araw at lilisanin natin ang lugar na to. Pero magiging masaya naman tayo kasi makakasama na natin si Roy at ang pamilya niya. Maya-maya pa'y pumasok si Roy, na base pa lang sa kasuotan na halatang mamahalin ay alam mo nang mula sa kilalang pamilya. Ma, pa, wika niya. The car will be ready soon. We'll go to Manila first, then fly to Russia. Tumingin sa kanyang mag-asawa, may lungkot at may tuwa. Hindi na ba tayo babalik dito? Tanong ni Aling Rosa. Bibisita pa rin po tayo rito. Hindi pa rin po natin tuluyan na tatalikuran ng lugar na kinalakihan ko. Mabuti naman kung ganun, anak. Gusto pa rin namin na bumisita sa lugar na to. At sa sandaling umalis ang sasakyan ni Roy, kasama si Mang Benedicto at Aling Rosa patungong bagong buhay, doon tuluyang naunawaan ng mga kamag-anak ang isang mapait na katotohanan. Ang taong kanilang minamaliit ay siya palang may kakayahang baguhin ang buong buhay nila, ngunit pinili nilang bastusin. Kaya pinili na rin silang iwanan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa dignidad. At ngayon, habang ang sasakyan ni Roy ay unti-unting nawawala sa kalsada, malinaw sa kanilang lahat. Ang tunay na mayaman ay hindi yung may pera, kundi iyong may puso. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw nung umalis si na Roy o mas kilala na bilang Stellan Ramon Rosanov, kasama si Mang Benedicto at Aling Rosa patungong paliparan. Tahimik ang loob ng sasakyan. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa dami ng emosyon na sabay-sabay nilang naramdaman. Ang probinsyang minsang naging mundo na lang tatlo ay unti-unting naiiwan sa likuran. Si Aling Rosa ay nakatingin sa bintana. Pinagmamasan ng mga punong dati nitong dinadaanan kapag namamalengke. Si Mang Benedicto naman, hindi may pailiwanag ang ekspresyon habang nakatingin din sa labas. Pa, marahang sabi ni Roy. Are you okay? Ngumiti ang matanda. Ayos lang ako, anak. Medyo nalulungkot lang pero sabi nga nila, kailangan mo rin minsan lisanin ang mga nakasanayan mo. Ngumiti si Aling Rosa at hinawakan ng kamay ni Roy. Kahit saan mo kami dalhin, anak. Basta magkasama tayo. Magiging masaya kami ng papa mo. Paglapag ng eroplano sa Russia, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin. Ang malalawak na gusali, maliwanag na ilaw, at maayos sa kalsada ay tila ibang planeta para kay Mang Benedicto at Aling Rosa. Ngunit higit pa sa tanawin ang tumatak sa kanilang puso. Sa mismong arrival gate nandoon ang buong pamilya ni Roy. Nasa unahan si Elian Rosanov. Matangkad, matikas, at may matang puno ng emosyon. Kamukhang kamukha ito ni Roy. Kasunod nito ang lolo at lola ni Roy na nakaka-intimidate ng mga itsura. Nang makita ni Elian ang anak at ang mag-asawang nagpalaki rito, hindi na nito napigilan ang sarili. Lumapit ito agad. Stellan, sabi nito sa malumanay ngunit puno ng damdamin at tinig. You're finally home. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mang Benedicto at Aling Rosa at marahang imuko. Thank you for raising my son when I could not. Nabigla ang mag-asawa.
Ay, huwag po kayong magpasalamat sa amin, sir. Agad na sabi ni Aling Rosa. Halos nanginginig. Anak namin siya at wala pong dapat ipagpasalamat. Thank you. And please just call me Elian. Lumapit din ang lola ni Roy at hinawakan ng kamay ni Aling Rosa. You are not just foster parents. Wika nito. You are his real family. And from now on, you are ours too. Napaluha si Mang Benedicto. Sa buong buhay kasi nito ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong paggalang. From this day forward, dagdag na Elian, our home will be yours too. We are one family now. Sa mansyon ng mga Rosanov, unang beses nakaranas si Mang Benedicto at Aling Rosa ng marangyang buhay. Ngunit higit pa sa malaking silid at magagandang kagamitan, ang pinakamahalaga sa kanila ay ang pagtanggap. Walang minamaliit, walang pandalait. Sa bawat pagkain sa hapag, magkakasama sila. Magkukwento si Mang Benedicto ng buhay, probinsya, at patawa ang lolo ni Roy kahit pa kailangan pa nitong gumamit ng Google Translate para magkaunawaan sila. Si Roy sa gitna ng lahat ay nakangiti, tunay na masaya. Sa wakas, buo na ang mundo niya. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang isang malaking company celebration para kay Mr. Stellan, ang batang CEO na nagdala ng masigit pang tagumpay sa Rosanov Group. Nasa harap ng entablado ang libo-libong empleyado, mga executive, managers at staff mula sa iba't ibang sangay ng Rosanov Group sa buong mundo. Nagningning ang buong bulwagan sa mga ilaw at eleganteng dekorasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ay isa lamang ang pinakamatingkad, ang ngiti ni Roy o mas kilala sa Russia bilang Stellan Ramon Rozanov. Tumayo siya sa gitna ng entablado habang pumapalakpak ang lahat. Thank you, panimula niya. Malinaw at matatag ang tinig. Thank you for being here today. This celebration is not just about business success. It's about gratitude. Tumahimik ang buong balwagan. I was given a company, a name, a legacy, pagpapatuloy niya. But before all of that, I was given something far more important. Marahang lumingon si Roy sa gilid ng entablado. May I invite two very special people to come forward. Nagkatinginan si Mang Benedicto at Aling Rosa. Halata ang kaba sa kanilang mga mukha. Hindi sila sanay sa ganitong eksena. Mga ilaw, mga kamera, at daang-daang matang nakatuon sa kanila. Ma? Pa? Marahang tawag ni Roy. Please? Dahan-dahan silang lumapit. Tinulungan silang umakyat sa entablado. Habang naglalakad sila, mariin ang bulungan ng mga tao. Who are they? They look so simple. Are they relatives? Ngunit nang huminto sila sa tabi ni Roy at hawakan niya ang kanilang mga kamay, naging malinaw ang sagot. This is Benedicto and Rosa Aguirre. Wika niya. Malinaw ang emosyon sa kanyang tinig. They are the people who raised me. The people who loved me when I had nothing. When I was just a poor boy in a small province in the Philippines. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. If it weren't for them, pagpapatuloy pa ni Roy, I would not just be standing here today. They fed me when they were hungry. They protected me when the world was cruel. They believed in me when no one else did. Napaluha si Aling Rosa. Pilit niyang pinipigilan ng luha, ngunit tumulo pa rin ito. They never asked for anything in return, sabi ni Roy. Not money, not recognition, just my happiness. Huminga siya ng malalim. So today, in front of all of you, I want to say this. They are not just my foster parents. They are my parents. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sumabog ang buong bulwagan sa palakpakan. Tumayo ang mga empleyado. Isa-isa silang pumalakpak ng buong puso. May ilan pang napapahid ng luha. Si Elian, ang ama ni Roy, ay nakatayo rin sa unahan.
nakangiti habang pinupunasan ng mga mata. They raised a great man. Wika niya sa mga nasa paligid. And for that, I will be grateful for the rest of my life. Lumapit si Roy kinamang Benedicto at Aling Rosa at mahigpit silang niyakap. Ma, Pa, thank you for never giving up on me. Humagulgol na si Aling Rosa. Anak, ikaw ang pinakamagandang biyaya na dumating sa buhay namin. Si Mang Benedicto naman ay marahang tumapik sa likod ni Roy. Kahit saan ka magpunta anak, ikaw pa rin ang nag-iisa naming anak. Ngumiti naman si Roy, habang ang buong mundo ay tila nasa mga bisig ng dalawang taong nagmahal sa kanya nang walang kondisyon. At sa gitna ng karangyaan, sa gitna ng tagumpay, napatunayan niya, hindi sa dugo na susukat ang pamilya, kundi sa pusong handang magmahal kahit kailan. Sa isang tahimik at magandang hapon sa hardin ng Rosanov Mansion, nagtipon ang buong pamilya. May mahahabang mesa na puno ng pagkain. May mga pagkaing Russian at meron ding lutong probinsya na mismong si Aling Rosa ang nagluto. Magkahalong amoy ang pumuno sa hangin, kasabay ng masayang tawanan. Si Mang Benedicto ay kausap ang lolo ni Roy tungkol sa pagtatanim, habang ang lola naman ay tuwang-tuwang nakikinig kay Aling Rosa na nagkukwento kung paano nila pinalaki si Roy sa probinsya. Kahit na may language barrier sa pagitan nila, hindi iyon naging hadlang at natutuwa nga si Roy na makita silang ganon kasi minsan ang hindi nila pagkakaunawaan ay nakakatawa ring pakinggan. Si Elian ay nakaupo sa tabi ng anak. Pinagmamasdan ng buong pamilya na tila isang panaginip lamang noon. Can you believe this? Marahang sabi ni Elian kay Roy. Our first real family bonding, all together. Ngumiti si Roy. I've been waiting for this my whole life. Sa gitna ng kasiyahan, biglang nagsalita ang lola niya na may pilyong ngiti. So, Stellan, tukso nito. When are you going to give us grandchildren? Natawa ang lahat. Napalingon agad si Roy. Halos mabilaukan sa iniinom. Lola, I'm still too young for that. Sumabat si Elian. Natatawa rin. We're not getting any younger, you know? We want to see you happy with a family of your own. Ngumiti naman si Aling Rosa. Gusto rin naming may maalagaan ulit na bata, anak. Biro pa nito. Malaki na kasi ang baby na inalagaan namin noon. Napakamot si Roy sa ulo, kunwaring nag-iisip. Well then, sabi niya na may ngiting mayabang, I better start looking for a wife. Simulan mo na maghanap anak, ipakilala mo agad siya sa amin ha dahil gusto na namin magkaroon ng apo. Bibigyan ko po kayo ng maraming apo. I'll make sure na lahat kayo ay may babantayan. Biro niya pa. Ang halakhakan nila ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Walang bahid ng pait. Walang anina ng nakaraan. Tanging kasiyahan at pagmamahalan ang namamayani. Sa gitna ng masayang ingay, napatingin si Roy sa paligid. Sa ama niyang biological na dati niyang hindi nakilala. Sa lolo at lola na ngayon ay tanggap na tanggap at mahal na mahal siya. At higit sa lahat, kina Mang Benedicto at Aling Rosa. Ang dalawang taong nagbigay sa kanya ng tahanan noong wala siyang kahit ano. Doon niya lubos na naunawaan. Hindi sa yaman na susukat ang halaga ng isang tao. Hindi sa apelido sa posisyon sa buhay, kundi sa kung paano ka magmahal, kung paano ka magpakumbaba, at kung paano ka tumayo para sa mga taong minahal ka kahit wala ka maibigay. At sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi pamilya. Mga taong handang yakapin ka, tanggapin ka, at mahalin ka kahit ano ka pa. Sa ilalim ng langit ng Russia, sa gitna ng hardin na puno ng tawanan, nakatagpo si Roy ng isang bagay na mas mahalaga pa sa tagumpay. Isang pamilyang buo at pusong payapa. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!